2 hanggang 3 grupo raw ang nasa likod ng di manoy nilulutong kudeta laban sa Administrasyong Aquino. Ayon yan kay dating Defense Secretary at National Security Advisor Norberto Gonzales Jr. Kaibigan pa raw mismo ni Pangulong Aquino ang isang nasa likod nito. Magkakaiba naman ang opinyon ng mga lider ng simbahang Katoliko sa panawagang magbitiw ang Pangulo. Gayunman nagkakaisa silang dapat lumabas ang katotohanan at may kaakibat itong pananagutan. May report si Sandra Aguinaldo. Iisa ang pananaw ng ilang matataas na lider ng simbahang Katoliko kaugnay na engkwentro sa Mamasapano, Maguindanao na ikinasawi ng SUP-44. Dapat lumabas ang katotohanan. Pero kasabay ng paghalungkat kung ano talaga ang nangyari sa Mamasapano, dapat may kaakibat din daw na pananagutan sa mga nagkamali. Yan ang sinabi kanina ng mga lider ng simbahan nang makausap ng GMA News sa proclamation ng Shrine of Our Lady of the Holy Rosary sa Manawag, Pangasinan bilang minor basilica. Pag lumabas ang katotohanan, kailangan merong ano ang tugon dun sa katotohanan. Nandun na nga yung tinatawag nating yung pananagutan, at pag-amin kung merong mga naging mga pagkukulang. Pero pagdating sa panawagang magbitiw sa pwesto si Pangulong Aquino, may kanya-kanya silang opinyon. Pero yun ay mga opinyon lang naman ng iilan. Pero palagay ko, hindi naman nag-re-react ang mga bishops ngayon. So practically, I don't think we should really play or easily remove presidents. They can oppress their opinion, but that is their personal, individual opinion. They do not speak for if there are 2 or 3 of them. Remember, there were 120 bishops. What is 2 and 3 against the rest? Nauna narito ang panawagan ni Lipa Archbishop Ramon Arguelles para sa pagbibitiw sa pwesto ng Pangulo. Panawagang inulit niya kanina sa harap ng media. Enough is enough. Baba na kayo. And we want to have a new kind of government. We need a group of men who cannot be corrupted. Silingayan Dagupan Archbishop Socrates Villegas tumangging magkomento sa issue. Pero bilang CBCP President, nauna na niyang sinabing dapat magkaroon ng ganap at katanggap-tanggap na paliwanag ang Pangulo at mga tagapayo nito kaugnay ng nangyari sa Mamasapano. Nasa pagtitipon din sa Manawag ang mga kapatid ng Pangulo na sina Bolsi Aquino Cruz at Viel Aquino D. Pero tumanggi silang magpa-interview. Ayon naman kay Cabinet Secretary Jose Rene Almendras, bakit kailangan magbitiw ng Pangulo gayong wala naman daw siyang ginawang iligal kaugnay ng nangyari sa Mamasapano. Some people are saying bakit hindi nagpapaliwanag ang Pangulo. It's really because he doesn't want to preempt the board, di ba? If he speaks before the investigation results come out, people will say pinangunahan niya. Isa rin si dating Defense Secretary at National Security Advisor Norberto Gonzales sa mga nangunguna sa panawagang magbitiw na sa pwesto ang Pangulo. Napagbintangan pa nga siyang pasimuno ngayon ng sinasabing kudeta. Pero sabi ni Gonzales, hindi siya, kundi ibang grupo ang nagluluto raw ng kudeta. Seryoso raw ang 2 hanggang 3 grupo ng mga sibilyan na nangungumbinsi sa mga sasaling militar sa pinaplanong kudeta. Pero tingin niya, hindi raw nito kayang magtagumpay sa ngayon. Ang kudeta is low, pero yung people power na sasamahan ng armed forces, may posibilidad yan. He should watch his back talaga. Ang nagpaplano ng dapat, hindi lang yung nasa labas. Pwede rin nagpaplano yung nasa loob. Pero babala niya, kabarkada pa umano mismo ni Pangulong Aquino ang isa sa mga nagbabalak umanong mangagaw ng kapangyarihan. Once you are in power, you really want to stay, Hindi direktang nagkomento ang palasyo sa sinabi ni Gonzales. Pero tiniyak ng Malacanang na hinaharap ng Pangulo ang mga ulat ng mga umunay nagbabalak na mangagaw ng kapangyarihan. Ang pinakamahalaga sa Pangulo ay yung patuloy na pagtitiwala at pagtangkilik ng kanyang mga boss, ang mga mamamayang Pilipino. Dahil ang kanyang pamumuno sa ating bansa ay batay sa mandato at pagtitiwala ng mga mamamayan. Hindi rin daw pabor sa anumang coup ang grupong National Transformation Council, bagamat nananawagan din silang mag-resign na ang Pangulo.
Ang pambansang pulisya at militar, mahigpit daw na minomonitor ang mga usap-usapang coup. Pero kampante raw ang pulisya sa katapatan ng kanilang mga miyembro. Nananatili rin daw na profesional ang kasundaluhan ayon sa AFP. Pero aminado si dating AFP Chief of Staff Dionisio Santiago na may dalawang grupong kumausap sa kanya ukol sa mga nangyayari sa bansa ngayon. Basta sinabi ko sa kanila, anong palagay? Sabi ko, ako flat tire ako. Huwag kayong umasa sa isang retiring kagaya ko. Para mag-succeed kayo, you must have a charismatic, active officer. Kaya yun nga, ang problema natin sa active, ayaw nila. Di ba? So, para sa akin, may personal assessment, mahihirapan. Sandra Aguinaldo, GMA News.